Gayunpaman, nanatili siyang nasa kanyang depensa, nakatayo ng may kumpiyansa sa harap ng babae. Ang lalaking may maitim na buhok ay natigilan, nag-aalinlangan kung itutuloy ang kanyang pag-atake. Hindi na naghintay ang bata para magpasya ang lalaki, siya ang unang sumugod sa opensa. Ang kanyang kaliwang kamay ay tumama ng direkta sa solar plexus ng kalaban. Patuloy na sumigaw ang babae sa takot, nagmamakaawang tumigil sila. Ramdam ng lalaking may maitim na buhok ang buong lakas ng suntok na literal na nagpaalis ng hangin sa kanyang katawan. Sige, good luck na lang sa'yo ngayon, sabi ng bata nang may pangungutya. Ang lalaki ay tumilapon ng napakalakas, una siyang tumama sa hagdan, nawasak ito bago siya tuluyang tumilapon pa. Napakabilis ng impact na parang napipi ang kanyang katawan sa batong ibabaw habang bumagsak. Nagliparan ang mga piraso ng bato sa iba't ibang direksyon habang siya'y gumugulong pa. Ang buhok ng bata ay sumasayaw dahil sa bilis ng kilos at enerhiyang nag-aalab sa paligid. Ngunit sa parehong sandali, nagsimulang bumalat ang makapal na hamog sa tagpo. Hindi narinig ng bata ang huling mga salita ng babae bago yun. Alam ng babae na may nagbabago kay Haim, kaya't nagpasya siyang siyasatin ito mismo, humihiling sa kanya na umatras ng kaunti. Ayos lang, magtiwala ka lang sa akin, tugon niya, sinusubukang pakalmeyan siya. Matapos ang kanyang mga salita, pumayag ang babae, inaming tama siya. Ngunit narinig ang isang kakaibang tunog, kaya't agad na iniangat ng bata ang kanyang atensyon dito. Lumingon siya upang tukuyin kung saan nagmumula ang ingay. At syempre, muling lumitaw ang master ng martial arts na si Do sa labanan, hawak ang kanyang sandata at buong lakas na sumugod sa kanila. Napakalakas ng impact na madali nitong winasak ang batong kinatatayuan nila. Ayon sa sabi-sabi, matapos ang pag-ataking ito, nagbago ang anyo ng bundok magpakailanman. Halos hindi nagawang buhatin ng bata ang babae at tumakbo palayo. Si Do ay nagpatuloy sa pagbuhos ng kanyang lakas, sinusubukang wasakin sila. Buhat-buhat ni Ryan ang babae sa kanyang mga bisig, inililigtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Nakarating sila sa sapat na layo upang maiwasan ang nakakakilabot na pag-atake. Tumapak siya sa lupa sa harap niya, sinusubukang humanap ng matibay na lugar, ngunit nagkataong ang lupa ay isa sa mga pirasong nagsisimulang gumuho. Ang mga bato ay hindi kinaya ang bigat at nagsimulang magbagsakan. Ang mga ito ay parang mga patibong na lumilipad na tila mga kutsilyo. Kasabay ng mga pirasong yun, sina Ryan at ang babaeng buhat niya ay bumagsak pababa. Samantala, nanatiling nakatayo si Do sa itaas, pinagmamasdan ang nangyayari. Ang malaking bato na dating kinatatayuan nila ay ganap ng nawasak. Sa lugar ng labanan, ulap ng alikabok na lang ang naiwan, unti-unting bumababa sa kailaliman. Nagsimula ang isang pag-uusap mula sa panig ng babae. Mukhang napilayan ako sa paa, sabi niya. Sumagot si Ryan, kung ganun, maupo ka na lang dito at maghintay. Mabilis lang ako, hiniling ng babae na huwag niyang patayin si Do. Ngayon, iisa na lang ang misyon ni Ryan, huwag patayin si Do. Dahan-dahan siyang bumaba ng bundok, mahigpit na hawak ang kanyang sandata, at walang balak magbiro. Ang kanyang kalaban ay nakatayo sa kabilang panig, handang-handa rin at nag-aabang ng susunod niyang galaw. Sa sandaling yun, may bagay na nakapagpatawa sa kanya, nakakatawa raw na nakalabas ang bata sa sitwasyon ng walang kahit anong gasgas. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa yun ng bata, ngunit tila kakaiba ito. Biglang nagsimulang magbago ang bata, ang kanyang katawan ay naging parang maputlang puti. Alam ni Do na nagbabago na ang takbo ng laban. Isang malakas na tunog ang narinig sa harapan niya, ang kamay ng bata ay tumama sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Ang lakas ng tama ay nagpapira-piraso ng mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang alon ng pagsabog ay nagtulak sa kalaban ng halos 20 hakbang palayo. Ang babae sa tabi niya ay patuloy na nagpapaalala at nagmamakaawa. Huwag mo siyang patayin, pilit niyang sinasabi. Ngumiti lang ang bata at bahagyang itinaas ang balikat, sumagot, medyo tinatakot ko lang siya. Gayunpaman, ipinakita rin ni Do ang kahanga-hangang galing niya sa sibat. Pero ang bilis ng bata ay higit pa sa inaasahan. Kumilos siya na parang kidlat, kaya't napansin ng babae na seryoso na ang bata. Tumaas ang bata at inatake si Do mula sa likuran, tiwala sa kanyang galaw, at pinindot ang punto sa leeg ng kalaban.
Ngunit hindi ito naramdaman ni Do, na natiling hindi gumagalaw at mahigpit na hawak ang sandata. Nagdesisyon ang bata na umatras at magpakawala ng sipa, ngunit nabiguin ang kanyang plano. Ginamit ni Do ang hawakan ng kanyang sibat upang harangin ang atake. Sa lakas ng banggaan, parehong tumilapon ang dalawa sa magkaibang direksyon. Sa kanilang paghihiwalay, natagpuan nila ang kanilang sarili sa matatarik na gilid ng mga bato sa bundok. Biglang nawala si Do mula sa paningin. Ang babae na nakamasid ay mukhang pagod na sa laban. Lumitaw si Do sa gilid kung saan nakatayo ang bata, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Ang seryosong ekspresyon niya ay nagbigay ng malinaw na mensahe, handa siyang kumilos ng walang alinlangan. Hinawakan ni Do ang itaas at ibabang bahagi ng kanyang sibat, naghahanda para sa susunod na atake. Ang paikat na sayaw ng hangin at alikabok, wika niya habang umiikot ang kanyang sibat, lumilikha ng mga alon ng enerhiya na tila kayang wasakin ang lahat sa daraanan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Hinawakan ni Ryan ang talam ng sibat gamit ang kanyang malakas na galaw. Hinayla niya ito papunta sa kanya, diretso sa mukha ni Do. Sa buong bilis, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok. Ang lakas ng tama ay nagpatilapon kay Do sa ere, umiikot ng maraming beses. Ang suntok ay napakalakas na nagpatanggol ng ilang ngipin ni Do habang lumilipad ito. Nabuwag ang kumpiyansa ni Do kasabay ng kanyang mga ngipin. Tahimik na tinignan ng bata si Do hanggang bumagsak ito sa tumpok ng mga bangkay. Habang nakatingin sa bundok ng mga katawan, napaisip siya, ako ba ang tumalo sa lahat ng ito? Biglang narinig ang pag-ubo. Si Do, bagamat sugatan, ay muling bumangon, mahigpit na hawak ang kanyang sandata. Totoong nagulat ang bata, paano siya nakabangon pagkatapos ng ganitong suntok? Sa kabila ng sugat, nanatili si Do sa kanyang mga paa. Ipinatong niya ang kanyang palad sa sugat, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi pa ako sumusuko, sabi niya ng may galit habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Isa ba akong hanggal para hayaan kang makalayo ng ganito? Tanong niya sa sarili. Samantala, mukhang tumakas na ang tiyuhin, iniwang mag-isa si Do kasama ang bata. Saglit na tinitigan ni Do ang bata, iniisip kung sulit ba ang kanyang oras dito o kung mas makabubuting ituon na lamang ang pansin sa tiyuhin. Mas mabuti bang ipagpaliban ito at habulin na lang si tiyuhin? Tanong niya sa sarili. Tahimik ang bata, ngunit nakatitig ng matalim sa kanyang kalaban, tila hinihintay ang susunod na galaw. Ikaw ba ang karapat-dapat na kalaban na hinihintay ko buong buhay ko? Tanong ni Do. Ang bata naman ay nagkamot lang sa likod ng kanyang tainga, hindi maintindihan kung anong kalokohan ang sinasabi ng kalaban. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang lumapit ng mabilis kay Do, halos wala ng distansya sa pagitan nila. Seryoso ang kanyang intensyon sa pagkakataong ito, tatapusin niya ang kalaban. Inasahan ba ni Do ang ganitong pangyayari? Nang hampasin siya ng bata gamit ang kanyang kamay, handa ba siya rito? Ang resulta, hindi si Do ang tumilapon sa bato kundi ang bata mismo. Nangyari ito sa mismong sandali ng pagtama ng kanilang mga galaw, nang biglang nagbago ang sitwasyon. Sa ere, nakita ng bata si Do na umiikot sa ere, umiwas sa atake. Ang suntok ng bata ay tumama sa hangin lamang. Si Do, na umiikot sa kanyang sariling akses tulad ng isang turumpo, ay mahusay na naiwasan ang atake. Sa parehong sandali, naglunsad siya ng kontra-atake na ubod ng bilis. Ang kanyang mga hampas ay nag-iwan ng malalalim na hiwa sa lupa. Ngunit mabilis ding gamaya ang bata, umakyat sa ere, at habang nasa ere ay binigyan pa niya ng papuri si Do. Magaling kang gumalaw, biglang umikot si Do upang muling masubaybayan ang bata, ngunit napakabilis nito at muli siyang nakaiwas. Sinimulan ni Do ang mabilis na pag-ikot ng kanyang sibat sa paligid niya, lumilikha ng makapangyarihang proteksyong harang. Umaasa siyang ang mga ikot na ito ay makakakontrol sa atake ng bata. Ngunit nang tumalo ng bata ng kaunti palayo, nagdesisyon si Do na maglunsad ng open siba. Gumawa siya ng 4 na mabilis na hiwa gamit ang kanyang sibat. Ang bata, na tila natutunaw sa hangin, ay naiwasan ang bawat hampas. Napanatili niya ang ligtas na distansya, iniiwasan ang lahat ng atake. Nakahinga siya ng maluwag at naghanda para sa susunod na hakbang. Huminga siya ng malalim, sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse habang ang kalaban ay walang tigil na umatake, walang binibigyan ng oras para magpahinga.
Ang pag-iwas ay mahalaga, ngunit hindi yun sapat. Mas mahalaga ang pagpapanatili ng balanse sa pamamagitan ng pagsasama ng mga depensa at kontra-atake. Sa isang punto, tumalsik ang dugo sa ere, nahuli ni Do ang bata sa gitna ng kanyang mga galaw, nagpapakita ng husay. Ang bata ay nasa ilalim ng mga paa ng kanyang kalaban. Ano ang mangyayari pagkatapos? Isang malakas na sipa mula sa tuhod ang ginawa ni Do, gamit ang buong lakas niya. Ngunit nagawa ng bata na ilagay ang kanyang kamay bilang harang sa atake. Bukod pa rito, nagawa niyang ihagis si Do sa lupa at mahawakan ang kanyang binti. Pagkatapos, inipon ng bata ang lahat ng kanyang lakas at naglunsad ng kontra-atake. Ang kanyang suntok ay tumama ng diretso sa puso ng kalaban, tumpak at walang awa. Ang lakas ng tama ay napakalakas na nag-crack ang mga buto ng tadyang ni Do at pati na rin ang bato sa likod niya. Ang mga piraso ng bato, na nanatiling buo sa loob ng maraming taon, ay nagkadurog-durog. Ang may kagagawa ng pagkawasak na ito, ang maliit na bata. Pagkatapos ng malakas na atake, tila napasobra siya sa kanyang ginawa. Ngunit kahit na napakalakas ng kanyang lakas, kinontrol pa rin ito ng bata at tiniyak na hindi nakamamatay ang kanyang mga sugat. Magandang panaginip sa'yo, sabi ng bata, tila magpapalam na sa kalaban. Sa tingin niya, wala nang banta kaya't napagdesisyonan niyang umalis. Subalit, sa kasamaang palad, may narinig siyang kakaibang ingay sa likuran niya. Makakabangon ba siya? Mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Agad siyang lumingon at nakita ang isang matalim na espada na lumilipad papunta sa kanya. Ang hampas ni Do ay napakabilis kaya't pati ang lupa ay naputol. Sigurado si Do na sa pagkakataong ito, tapos na ang laban at patay na ang bata. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, nang magkamalay si Do, nakita niyang ang bata ay nasa likuran na niya. Paglingon ni Do, ang nakita niya ay isang paa na papunta sa kanya. Ang mabilis na reaksyon lamang ang nakapagligtas kay Do mula sa ganap na pagbagsak, ngunit hindi niya nagawang tapusin ang kanyang atake. Muling umatake ang bata, sunod-sunod na hampas ang ginawa niya gamit ang iba't ibang teknika. Unti-unting nawasak ang depensa ni Do hanggang mahawakan siya ng mahigpit ng bata. Hinampas ng bata ang ulo ni Do sa bato ng ilang ulit. Baka makatulong ang mga batong ito para makahinga ka ng mas maayos, naisip ng bata ng may sarkastikong ngiti. Pagkatapos nito, isang malakas na hampas ng kamay ang tumapos sa kombinasyon ng kanyang atake. Napakalakas ng tama, na tila kayang wasakin ang loob ng kanyang kalaban. Sapat na ba ito? Tanong ng bata sa sarili. Nakahiga si Do ng pad-apa sa mga bato, ang kanyang sibat ay nasa tabi niya. Sa tingin ng bata, tapos na ang lahat at wala nang pagkakataong makabangon si Do. Nagpasya siyang umalis at magpatuloy, ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nalalakad nang marinig niya ang tunog ng isang puno na bumagsak sa lupa. Sa parehong sandali, napagtanto niyang muling na-activate ang sandata ng kalaban. Gaya ng kidlat, yumuko ang bata, iniwasan ang atake na parang gumagawa ng isang pagyukod. Ito na naman, ano ba ito? Inis niyang naisip. Mula sa ulap ng alikabok, muling lumitaw ang anino ni Do, parang isang sumpang hindi matatakasan. Mabilis itong umatake, kaya't napilitan ng bata na umilag at umatras. Hindi pa rin maintindihan ng bata kung paano gumagalaw ang kalaban. Talagang napaka-interesante ng mundong ito, malamig na sabi ni Do. Idinagdag pa niya na matagal na siyang naghahanap ng karapat-dapat na kalaban, ngunit puro mahihina at walang kwentang mandirigma lamang ang nakasalamuhan niya noon. Hindi ko akalaing makakahanap ako ng master sa ganitong liblib na lugar. Itinutok ni Do ang sibat sa bata at binalaan ito ng seryoso. Mas mabuti pang seryosohin mo ako. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Matapos ang babala, iginiit ni Do, huwag kang mag-alala na gumamit ng kalahating lakas. 10 taon kong hinintay ito, sigaw niya na puno ng pasyon. Ang layunin niya ay patayin ang lahat ng kalaban at ipadama ang impyernong pinagdaanan niya. Bigyan mo pa ako ng inspirasyon, bata, dagdag pa niya, habang nilalabas ang kanyang enerhiya na may labis na kumpiyansa. Nang sinubukan siyang pigilan ng bata, hindi niya pinansin ang mga salita ni Do. Malinaw niyang ipinakita na wala siyang pakialam kung sino ang nasa harap niya. Kung gusto mong manatiling mandirigma, ipinapayo ko na huwag kang gumalaw sa loob ng ilang sandali, malamig na sabi ng bata. Hindi maintindihan ni Do ang kahulugan ng mga salitang iyon at inakala niyang isa lang itong panunuya. Tanga, sagot niya,
ngunit kahit na iniinsulto niya ang bata, nagsimula siyang umakbang pasulong, mabagal ngunit determinado. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay hindi rin mabagal. Isang matalim na sakit ang biglang dumaan sa kanyang mga binti, dahilan upang mapaluhod siya. Nawalan siya ng balanse at ibinaba ang kanyang ulo, hindi maunawaan ang nangyayari. Ang dugo ay unti-unting bumagsak mula sa kanyang ilong, na lalo pang nagbigay ng pagkabalisa. Ang bata, nakatingin sa kanya, ay nagbitaw ng sarkastikong komento, "Tanga." Gumana ang epekto ng boomerang. Ang dahilan ng nangyayari ay ang pag-atake ng bata na nag-abala sa mga pangunahing puntos ng enerhiya sa katawan ni Do. Kung ipagpapatuloy mo ang laban sa kalagayang ito, ang mga sirang life points mo ay literal na sasabog. Matatagalan ang iyong buong paggaling, at kapag nangyari yon, mas mabuting tumakbo ka palayo sa lahat ng direksyon, dagdag ng bata. Hindi matanggap ni Do ang kanyang pagkatalo. Sa mga dagwang kamay, sinimulan niyang hukayin ang lupa na para bang hinahanap ang lakas. Ngunit biglang narinig ng bata ang isang pamilyar na tunog sa kanyang likuran na nagdulot ng pagkabahala. Sa pagkakataong ito, ang atake ay diretsyong nakatapat sa harap niya. Nang iwas-iwas ni Do ang kanyang sibat, sinubukan niyang umatake muli, puno ng galit at pagkadesperado. Gayunpaman, ang atake ay napunta ng ilang metro sa kanan ng bata, lubusang hindi tinamaan ang target. Bagamat nanginginig si Do, ang kanyang braso ay basag na basag, at ang mga ugat sa kanyang katawan ay tila paputok na. Ngunit malinaw na may binabalak pa rin siya. Ang bawat galaw niya ay nagiging mas magulo at hindi na maayos. Sa kabila ng lahat, determinado si Do na magpatuloy, labag man ito sa lahat ng loika. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nakahanap siya ng lakas para maglunsad ng panibagong atake. Tumakbo siya ng kasing bilis ng kidlat at tinamaan ang lahat ng puntong katawan ng bata. Gayunpaman, nang sumugod siya ng mas malayo, nagulat siya sa nakita. Ang bata ay nakatayo pa rin, buo at walang gallows. Isa lang pala itong ilusyon, naisip ni Do. Akala niya ay tinatamaan niya ang katawan ng bata, ngunit sa totoo lang, puro marka lamang sa lupa ang iniwan niya sa paligid. Ano na ang gagawin ko ngayon? Mabilis na nag-flash sa isip niya nang mapagtantong nasa malaking gulo siya. Ang kanyang mga braso at binti ay walang lakas at gumalaw ng paiba-iba, hanggang sa tuluyang bumagsak siya sa lupa. Sa ganitong estado, wala nang maipagmamalaki si Do. Huminga ng malalim ang bata habang tinitingnan ng natalong kalaban. Ngunit kahit nasa ganitong kalagayan, pilit pa rin ni Do na bumangon, na para bang hindi siya matitinag. Napagtanto ng bata na ang nasa harapan niya ay isang kalabang may kakaibang tibay at hindi pangkaraniwang paraan ng paggalaw. Ang istruktura ng kalamnan at galaw ng kasukasuan ni Do ay hindi katulad ng sa karaniwang tao, dahilan kung bakit hindi epektibo ang kanyang 5-ring punch. Sa kabila ng lahat, patuloy na sinusubukan ni Do na tumayo. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Hahanapin pa rin kita kahit nasa ilalim ng lupa, sigaw ni Do, puno ng determinasyon. Bago niya harapin ang bata, nagpasya si Do na tapusin muna ang isang babae. Dahan-dahan at masakit ang gagawin ko, sinabi niya nang may nakakakilabot na intensyon. Hindi inaasahan ng bata na marinig ang ganoong mga salita mula sa kalaban. Habang tinitingnan ni Do ang unti-unting paggaling ng kanyang mga binti, unti-unti rin siyang tumayo. Nang makabawi, sumugod siyang muli, hawak ang kanyang sibat at handang umatake. Tumama ang sibat sa ilalim ng kaliwang braso ng bata. Kung si Do ba ay nagmintis o ang bata ay nakaiwas ng tama sa oras ay hindi malinaw. Sa kabila ng lahat, nanatiling buo at walang sugat ang bata. Hindi maunawaan ni Do kung bakit handang isugal ng bata ang kanyang buhay para sa isang tila walang kwentang dahilan. Sa kanyang palagay, malinaw kung paano matatapos ang ataking ito. Samantala, napagdesisyonan ni Melly na ipagkait kay Do ang pagkakataong magmaster ng martial arts habang buhay. Ang kailangan lamang niyang gawin ay tapusin ang suntok na ito. Napakalakas ng tama kaya't ang ulo ni Do ay tumilapon pabalik, habang ang batang lalaki ay nanatiling nakatayo ng walang galaw sa kanyang paninindigan sa laban. Napakatindi ng tama kaya't dinala nito si Do sa alaala ng kanyang kabataan, noong siya ay bata pa at natagpo ang sugatan. Dinala siya noon sa doktor upang ma-stabilize kahit paano ang kanyang kalagayan dahil napakahina ng kanyang katawan. Sa pagkakataong yon, natuklasan ng doktor ang kakaibang kondisyon ni Do sa kanyang ki.
Ang bihirang katangiang ito ay nagdulot ng kabaligtarang daloy ng ki na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng katawan, taliwas sa karaniwang tao. Gayunpaman, isang mataas na opisyal ang naroroon noon at naiinip na nagtanong sa doktor na ipaliwanag ng mas malinaw. Ipinaliwanag ng doktor na ang katawan ni Do ay hindi kayang magpatupad ng mga teknik na nakabase sa internal na enerhiya ng ki. Malinaw ang diagnosis at ganoon nga ang kalagayan. Ngunit ano ang mangyayari kung susubukan ni Do na gamitin ang mga teknik na ito? Sinabi ng doktor na sa tamang pagsasanay, maaari siyang magmaster ng ilang teknik. Ngunit habang mas madalas niya itong gagamitin, mas lalakas ang resistensya ng daloy ng ki. Sa kalaunan, maaaring magulo ang daloy ng ki na magdudulot ng malalang internal na pinsala. Sa madaling salita, ang kanyang pinakamasahol na kalaban ay ang kanyang sarili.